Marami sa aking mga subscribers ang naawa sa mga Brave 18 Marines at nagtatanong kung paano sila makapadala ng financial na tulong. Ako, naawa rin ako sa kanila at nagkontak ako sa grupo ni Atty. Baligod at pinagkatiwalaan nila ako ng isang number, ah, pangalan para makapadala ng tulong. At kahapon, nakapadala na ako ng malaki-laking amount. Hindi ko na lang banggitin yung exact amount. Sweldo ito sa ating YouTube channel. Kaya in a way, kayong mga nanonood sa akin, nakapadala na rin. Basta manood lang kayo sa akin. Every end of the month, ang decision ko, magpadala ng tulong sa Brave 18 Marines. Sa mga nagtatanong na paano sila makatulong sa Brave Marines, dito kayo magpadala. 0916-90-00997. GCash number ito, Mirna ang pangalan niya. So, every end of the month, ang plano ko, yung sweldo sa ating YouTube, kukuha ko doon, plus yung voluntary na maipadala ninyo, idagdag natin, then ipadala sa Brave 18 Marines, dahil matagal na labanan pa ito. Wag natin silang pabayaan, laban ng sambayan ng Pilipino. Tulungan natin ang Brave Marines in terms of prayer and financial support. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Gatchalian, hihingi umano ng gabay sa Commission on Civil Service. Sino ang dapat sundin ng mga empleyado ng Senado? Si Cayetano o si Gatchalian? Call a friend, di ba may ganyan? Sa mga game shows ba yan? Pag hindi mo na kaya, may I call a friend? Ayan, tawag. O, anong advice mo? So ito, nagpapa-advise siya sa Commission on Civil Service. Sa gitna ng lumalalim na sigalot sa liderato ng Senado, sinabi ni Gatchalian na hihingi siya ng paglilinaw mula sa Civil Service Commission upang matukoy kung sino ang dapat sundin ng mga empleyado ng Senado. Layunin umano ng hakbang na mabigyan ng malinaw na gabay ang mga kawani ng Senado habang nagpapatuloy ang magkakasalungat na pag-angkin ng liderato sa mataas na kapulungan. Lumutang ang usapan matapos ang mga pangyari sa Senado nitong mga nakarang araw kung saan parehong iginiit ng kampo ni Sherwin Gatchalian at ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kani-kanilang posisyon sa liderato. Ayon kay Gatchalian, kinikilala umano sila ng ehekutibo sangay ng pamahalaan ni Marcos Jr. Naniniwala rin siyang makakatulong ang magiging gabay ng Commission on Civil Service upang mawala ang kalituhan sa hanay ng mga empleyado ng Senado. Matatandaan sa isinagawang pagtitipon ng Blue Ribbon Committee sa kampo ni SP Cayetano noong July 4. Tama? July 4. 5 kasi ang nakalagay dito eh. June. June 5 ang nakalagay dito, but ang alam ko June 4. Naging sentro rin ng usapan ang tanong kung sino ang may otoridad na mamuno at kung sino aling kampo ang dapat sundin ng kawani ng Senado. Sa kabilang panig, nanindigan naman si SP Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President habang iginigiit ni Gatchalian na siya na ang acting Senate President matapos ang kontrobersyal na reorganisasyon ng liderato ng Senado. Okay. So, yan na. Magulo. Kawawa ang mga staff ng Senado na to a point sa isang programa, may nabasa akong post na itong si Senator Erwin Tulfo, nagbitiw ng pagbabanta, masasakit na salita sa mga empleyado ng Senado na tumulong sa pag-conduct ng Blue Ribbon hearing noong June 4. So, kinikilala ng Marcos Jr. administration ang liderato ni Gatchalian. Of course, yun ang gusto nila, mawala sa leadership si alatado naman. Hindi mo naman kailangan ng rocket science
para ma-realize mo na ito lahat ay kagagawan ng powers that be. Kaya magdasal po tayo ako everyday nagdarasal ako sa God's intervention. Na kung ang kalooban ng Diyos yan ang masusunod. Ganun lang yan. Para ma-impas. Ma-impas. Bisaya man yung impas. Para matapos ang kagulong ito, kailangan lang ng isa pang senador na sumapi sa grupo ni Gatchalian. Kasi sa ngayon, 12 lang sila. It's not enough. Yung sinasabi nila na Abilino Doctrine daw yun. Ano yun 1949 pa na desisyon ng Supreme Court at ang basihan nila is 1935 Constitution. Wala nang 1935 Constitution. Ang meron ngayon is 1987 Constitution. Anong nakalagay sa 1987 Constitution? Kailangan ng majority ng 24-member Senate para maka-elect ka ng bagong Senate President. Ang 24 na bilang ng mga senador, ang majority is 13. 12 lang sila. Paano sila naka-elect? Sabi nila 22 na lang daw. No. Kasi, simple arithmetic lang. Nung nakakulong din si Senator Leila de Lima, Trillanes, hindi naman sila nawala sa roster of senators. Bilang pa rin sila. Nung nagtago si Senator Lacson, panahon ng Arroyo administration, hindi naman siya nawala bilang senador. Kasapi pa rin siya sa 24 member ng Senate. O bakit? Yung ginawa panahon ni Lacson na nagtago, hindi pwedeng gawin na si Bato ang nagtatago. Ganun lang yung kasimple. Yung nangyari panahon ni De Lima at Trillanes na nakulong, hindi na ba pwedeng gawin ngayon na nakakulong si Jinggoy? As simple as that. Gusto nila talagang mawala sa leadership si SP Cayetano kasi hindi nila hawak sa dito. As simple as that. Gabay ng commission si Ise, I don't think so. It will work. Kasi nga, wala akong tiwala. Kahit sinong advice yan. Sana ang Supreme Court, pwede. Kaya lang, sino ang magsasampa ng petition sa Supreme Court? Ayaw ni Senate President Cayetano. Dapat sila, kasi patibong daw yun. To me, ang legal na Senate President is si Cayetano. Period. Kung ano man ang sabihin nila, bahala sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para tayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang mga yero nga ihatag sa mga tao nga kadtong nagpatindog og balay. Ano ni ang yero nga ipantabang mga tao nga nagkalisod. Salamat kanay bay. Karon mao na ni ang pag-atupan ni Adis nga taga Sitio Malipayon nga himuan ni ag-abo. Mag-atop na ni siya karon. Malki ada sipik ko ano. Wali dah lebih baik.
ug karon humanagid sa pagatop ang ginatabang nga yero. So makita nato nga nakatop na gid sila. Matkid sa Ginoo nga kuan natabangan na gid mi og sen og sa naghatag ani nga sen salamat gid sa Ginoo kay dili na gid mi ulanan og na kuan na gid na ato pa nang among balay. Dagan salamat og kanina naghatag sa sen og parayon paghatag namo ang mga pobre. Salamat kayo. Salamat.